currently studying a Masters of Climate Change. He's a researcher from Australia. And hoping that our nature-based project will be successful. Ayun o, alam mo to. Oh, ito. Fish pond na talaga ang hanap buhay nyo. Oh. Kalabang ponhi. Ang dami. Anong gumagalaw mo? Michael, you're a very good paddler. No, that's I would not be. Yes. Ito na ang Panasahan Fishport. Liliko tayo dito. Sa kanan. Diretso. Ito na ang boundary ng Barangay Bagna at Barangay Panasahan. Ito tayo sa Panasahan. Ang bukas na si Idol. Nag-ready na ang mga tao sa kanilang mga hanap buhay dito. Lapit na tayo. Ito na po tayo sa Barangay Atlag, Malolos, Bulacan. Ito na ang tulay ng Atlag at ng Bagna. Yun, ang ating arkong bagong gawa. Ayan, pababa na tayo ng tulay. Doon na tayo sa aking home barrio. Barangay Bagna. Ayan, marami ng gising. Rise and shine, Philippines. Ito na tayo. Madaling araw pa lang eh. Kailangan natin agahan. Punta na tayo ngayon sa Panasahan Fishport, Malolos, Bulacan. Good morning, Don Pulubi. Ay, si Don Pulubi. Oh, welcome to Balabasahan pala ito eh. Kalabukab. Kalabukab oh. Oh, ina naman ang Kalabukab. Oh boy. Ano? Up. Oh, Kalabukab. Pwede i-vlog yan. Oo. Itong puting ko. Ito si Don Pulubi. Akala ko Kalabukab mo. Ayan. Pwede kainin yan, ano? Ha? Pwede kainin. Anong luto ba dyan, Jason? Siya adobo. Ayan, oh. Kalabukab. Ahas to, ahas dagat. Di po si ano ito ha, King Cobra. Cobra Prince. Si Don Pulubi to, si Don Pulubi. Itong pulubi ito. Ayan. Yeah. Itlog pa. Oo nga, oh. Tabo. Oh, nanunok lang ba yan? Nangangat din yan, oh. Kaso walang kamandag, ano? Non-venomous po ito, non-venomous. Yan. Oh, ayan po, ang Kalabukab. Ang laki. Nakakatakyot. Tingnan nyo naman, oh. 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 Oh, yan, oh. Medyo mahaba rin, eh. Mga siguro, mga 3 talampakan to. Oo nga, laki. Yeah, right. Ito pala ang Kalabukab. Pwedeng adobo. Tanpluts. Oh, kita nyo naman, oh. Expert. Expert din yan. Ito sila. Let me introduce first Michael Young from University of National University, Australian National University. And si Sir Reggie tsaka si Ma'am Jelay. Yan. Sila ang mga kasama natin. Tsaka si Kuya. Kuya Andy. Hi. siya yung naghatid. Ayan. Oh, eto na tayo sa punduhan. Masama panahon eh. Ayan, paambon-ambon pa. Oh, may natangay na pala rito. Oh, mataas ang tubig. Idol, morning. Ito na. Ito na tayo. Okay, nandito na tayo ngayon sa punduhan ng Panasahan. Hintayin lang natin si Parang Joven para yung mga kasama natin, magba-travel tayo. Siyempre, kasama natin ngayon si Parang Joven. Okay, yung bangka natin na inarkila siya ang kumuha nun eh. Okay, nandito na tayo ngayon siyempre sa Malolos, sa Panasahan, Malolos, Bulacan. Siyempre, ang ating pag-uusapan ngayon ay isa sa pinakamahalagang bahagi ng ating kalikasan. Pupuntahan natin ang mga bakawan. Pero sa vlog natin, siyempre, ipapasyal namin kayo umuli dito sa coastal ng Bulacan at sa Malolos. Dahil sa lugar na ito, hindi lamang napapansin ng mga tiga rito, kundi meron din tayong kasama na foreigner para mag-obserba dito. Let me first introduce my friend, Joven. The Banquero. The vlogger from Masili. Yeah. This is Michael. And this is Jelay. And Reggie. Ready na ba tayo? Okay na. Let's go. Ayan na. Okay. Ito na kami. Okay, ngayon po ay meron tayong kasama isang researcher na mula sa Australia. Bumisita siya upang makita mismo ang kondisyon
At obserbahan ang ating mga bakawan dito sa atin sa coastal ng Malolos. At mamaya tatanungin natin siya. Siyempre, yung ating pag-aalaga rin sa ating coastal environment. Siyempre, alis na tayo! Arya! Siyempre, alamin din natin kung ano ngayon ay ano ang nakita niya sa bakawan dito sa atin sa Malolos, sa coastal ng Bulacan, at ano ang pag-aaralan niya. At bakit mahalaga ang pag-aaral ng mga bakawan dito sa atin sa probinsya ng Bulacan. Ay! Morning, Kapitan! Yeah, okay. Let's go! Adal! Arya! Ayan po ang bahay na pula. Ito na ang ating baryo ng isla ni Baranjaben. Baranjaben. Welcome to Masili. Alright. Okay, let me first introduce Michael Young. He's one of the graduate school of Australian National University. He was here to conduct a research about our mangroves here in the Philippines, particularly in Malolos, Bulacan. So, let us ask him a question. Okay, how do you find first, is this your first time here in Malolos, Bulacan in the Philippines? Yeah, it's my first time in Malolos, Bulacan, Philippines. It's really, I really enjoy it. It's a nice place and looking forward to learning more about life here. Okay, what our friend Michael is masters on climate change, right? Your research is about what? So I'm currently studying a Masters of Climate Change, and part of my capstone project is on a topic of my choosing. So since moving to the Philippines is very exposed to climate change hazards, such as typhoons, flooding, as well as other hazards like heat waves, as well as like things like earthquakes. So it's very disaster-prone location, but the people here are very resilient. So my research is on mangrove restoration. So mangroves as a nature-based solution to help address some of the impacts of climate change in areas such as Malolos in Bulacan, where there's obviously typhoons as well as flooding issues that are prevalent here. So we will observe Michael on his research together with us with our blog, so that we can see how can he be able to observe the mangroves on our coastal areas here in Bulacan. Thank you very much. Thank you. Welcome sa isla ng Namayan, Idol! Our first stop is the island of Kaliligawan, where Michael will interview Cap Jaime about propagating and helping the seedlings to grow of mangroves here in Malolos. Idol! Good morning! Yes! Welcome to Isla ng Kaliligawan. Alright. This is Cap Jaime's house. Yun. Okay, dahil wala si Cap, titingnan muna natin, tapos babalikan na lang natin kasi may pinuntahan daw eh. Okay na po ang ating mga bakawan. Yan. Okay, with Michael. Sa seasonal, bataw dito, namumunga siya. Namumulaklak siya every year. Oh. Flowering. Mangroves. Ano pangalan? Api-api o This- Indian mangrove or Api-api daw to, sabi parang Joben. Indian mangrove.
Aloysiana. Apple mangrove. Yes. Pero ano, dito yung apple mangrove. How do you grow them to like a seedling? Paano siya napapalaki? Oh, mas madali. Ito. Paano niya napapasprout? Oh, they've already got sprouted. Oh. Yeah. Ah, ito na pala. Ito na pala yung itsura niya pag nag-sprout. Ito ang api-api. Before it turns like this big. 2 months. 2 months. 2 months daw to. And then it's ready to plant. Yes. Yeah. Mas madali siyang tumubo. Oo nga. Kaya na po ang prinsa. Op. Yan. Ganda rito. Sa Kaliligawan. Yung mga idol pala natin dito, sa ano pala to, nagtatayo silang poste. Second stop natin kay Tata Benning pala to eh. Kuya Rolly, Cruz. Sa kay Ryan, ito tayo sa Tata Benning. Ito na ang kanyang kubo. Ganda pala rito. Wow. Second stop natin kay Tata Benning pala to eh. Kuya Rolly, Cruz. Sa kay Ryan, ito tayo sa Tata Benning. Ito na ang kanyang kubo. Ganda pala rito. Wow. Rolly Boy. Oo nga, kasama natin si Tata Benning. At hindi pinapunta na nila ati, Lulu. Tsaka nila, Willie. ni Kuya Willie. Sa shoutout kami kay Kuya Willie. Kanya pa ba? Sa kila Rolly. Kila Emmy, Aba. Oo nga. Boyet, Kapitang Boyet. Kap Boyet, eto kami. Ito kami sa Nilad. Ayun, sa Nilad pala to, Nilad. sa may Kaliligawan. Kaliligawan. Ayan, ano ba ang halaga natin? Ay, bangus. Mga gano'n na ba size? Siguro mga timbang gis. Mga gis na. Pa lang, mga August siguro, magtatapos ang August. Ayun. Baka tayo humuli. Ayun pala, ayos. At lang naman yun. At magtatanong tayo mamaya dito sa kanya sa mga bakawan. Maganda tong kubo niya. Andito na tayo sa palaisda ang binabantayan ng Tata Benning. Ito po, kung papansinin natin, isa to sa stable na mga palaisdaan. Dahil una-una, yung nakapaligid sa kanya ay ang mga bakawan o mangroves. Gaya ng klase natin ng api-api. Ito po ang kanyang palaisdaan dito ay napakaganda. Tingnan nyo naman. Punong-puno siya ng mga api-api o types ng bakawan. Sabi din ni parang Joven dito Indian mangrove. Yan gaganda pati yung kanya. Malinis si Tata Benning sa palaisdaan. Tingnan nyo. Napakalinis. Napakaganda rito. Wow. At napakaraming bakawan na nakatanim sa gilid ng pilapil. Isa po ito, sabi nga ni Tata Benning sa ating kanina nung ini-interview siya. Ito po ay isa sa pinakamagandang parte na mapoprotektahan yung gilid ng ating mga pilapil na nakalagay sa area ng kanyang palaisdaan. Kita niyo naman, tutur ko na kayo dito. At syempre, ito pong ating mga bakawan dito sa area natin sa mga coastal ay hindi lamang environment kasi ang pinag-uusapan natin dito. Ito rin po ay ang ating mga komunidad na matagal nang nakatira na naghahanap buhay malapit dito sa ating katabigan sa Malolos. Sa mga coastal community na konektado sa kalikasan at syempre sa kabuhayan, kapag pinag-aralan ang isang mangrove ecosystem, ay isang mahalagang marinig din natin sa boses ng mga taong nakatira dito. At nakakatuwa ito dahil ang ating kaibigan na si Michael na galing pa sa Australia National University ay nagko-conduct ng pag-aaral patungkol sa ating mangroves at sa climate change na rin. At ito ay napakagandang example para may mga tao pa rin na concern sa ating environment, syempre sa ating mundo. Ganda. Yeah. Taga Australia. I don't know, trabajo student? Working student. Ganyan lang. Yeah. Pantay. Yeah, yeah. Start lang po yung record. Bakit i-record pa? Ano daw po kahalagahan ng bakawan sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ang kahalagahan ng bakawan dito kasi suporta lang dito sa may putik. Para Pilapil. Pilapil, para wag matibag. Sa hangin, sa ano. Malaking bagay yung bakawan sa pilapil. The importance of Patibay ng pilapil yan. biodiversity nila.
is for strengthening the pathways in his fish ponds. Yeah. Yes. Ano pa kuya? May gusto ka ba idagdag doon? Bukod sa Yun lang paliwanag ko sa inyo. Yung bakawan, papatibay ng tilapil. pilapil, pampatibay ng pilapil dito yan. Yung araw kasi, nung bago ako dito, mga 19, kasi napunta ako dito, 40 anyos pa lang ako. Ngayon, 77 na ako. 1970. Since he was 40 years old, and now he's 1990. 70. Ano na edad mo kuya ngayon? 77. And now he's 77. May bakawan pa dito nung. Ngayon wala na, palibasa na. Yung nabubulok na yung iba. Mula 40 kayo, fish pond na talaga ang hanap buhay nyo. Oo, fish pa na. Since he was 40, his livelihood is Fish pa na. fish pond. Yeah. Milkfish, bangus. Bangot. Bangus. Is he Milkfish. does he own this fish pond or is he a supervisor? Kayo ba ang Like, what's his may-ari role? mismo Hindi. nito? Hindi. Ano lang ako, Caretaker kumbaga siya. sa ano, He's a caretaker lang. caretaker. Yeah. He's not the Kumbaga, director. patulong. Okay. Why do you think that, guys? Bakit? Sa tingin mo daw nawala yung mga isda na yun? Polluted na rin siguro yung iba. It's because... O, saka sa ibang mga hanap buhay ng mga tao. Paano? Sa ibang mga hanap buhay ng tao, meron din mga, hindi ba sabi-sabi lang na yung mga ibang mga feeds na pinakakain sa bangus, nagkakaroon ng epekto doon sa ibang mga isda. Eto, laki nitong api-api, oh. Like, not a What do you think about Malolos first? View of some people here in the coastal. What do you think about Malolos? I really like Malalos. I find the people very kind and very interested in mangroves for different uses. I think the sort of knowledge that people have is very important, and like a lot of the takeaways is like people would like to know more about how mangroves can help. So I'd like my research to focus on some of those aspects to help sort of provide them the information that they want. Yeah. Yeah. It's very nice. Thank you. Thank you. Babalik na tayo dun. At pupunta tayo dito sa boundary ng Malolos at ng Pombong. Ang pakikita natin kay Michael yung ating pinagmamalaki na matalaba na mangrove area na parang Venice, Italy. Matanda na tayo. Magpapasalamat mo tayo sa salamat. Tata Benning sa pag-accommodate sa atin. Tata Benning, maraming salamat. Salamat. Pagbabalik natin, let's joke ng Ngosby. This is our expert, the paddling of our bangka. Alright. Ito nyo naman. Yeah! Alright. Go, Michael! Yeah. Oh! Ayan. Pupunta kasi tayo doon sa may Matalaba. Ayan. Sa may boundary na Malolos siya Pombong eh. Michael! You're a very good paddler. Right. Okay, Arya! Next stop, Matalaba! Yeah! Halal! Dumping some mud on the dike. Good morning, mga idol! Happy! Siyempre, let's tambak! Alright. Ayun mga idol natin. Ito na yan. Very good. Welcome back again to Matalaba, Pombong. Right. Eto na yung mga idol natin. Mga idol! Mga taga saan ba tayo? Lantad! Mga taga Lantad!
Kaliligawan pala ito eh. Mga tropa pala ito eh. Kaliligawan. Ay, let's mamam. Okay, let's ask some question again to Michael. So, from your perspective, how important is the mangrove for coastal communities like those here in the coastal of Malolos? How important it is? I think there's many answers to that question. Like from a perspective as a researcher, I can think about like the role of mangroves in a coastal ecosystem and supporting the life in the river, life in the sea, as well as like addressing parts of climate change such as flooding or storm surge and those types of things. But I think the most important thing is like, what do people living here see the value of mangroves and the importance of them? And a lot of people, everyone is seeing that I've talked to has seen they are important to life here in Malolos. But the ways that they are important are different. So some people might see them as important as a nursery for fish. Others are seeing it as important to stabilize the banks of their fish ponds. But how do you like make sure that people see that importance into the future? And a lot of the feedback has been people need to know more about them and the role that they play for different uses. What would you advise for some people who are living here in the coastal areas of Malolos? I don't know what advice I could give them, but I think like the way that they've talked to me is like they're very open about their experiences and like life here, and they're incredibly resilient to lots of different changes that are happening here, not only from climate change but also from infrastructure projects of many different kinds that are very like impactful to their daily life. So I'd like to see more nature positive things is probably one of the ideas that I'm taking forward in my research. But how we get those nature positive actions to take root in a place like this is like the question that's very difficult to answer. Yeah. Dahil po wala pa si Kapaiming i-interview niya, punta muna po tayo sa isla ng Pamarawan. Mag-i-interview sa doon ng mga household, tapos makikita rin nature-based flood control project. Let's go! Again! Idol! Sarap kay Idol! Ano po ang eskwelahan? Ulit! Ng kaliligawan. Okay, yung vlog po natin ay napapanahon din. Siyempre, dahil nga may kasama tayong Australian citizen na foreigner, maganda to kasi alam naman natin nitong panahon na to ay panahon ng mga bagyuhan, high tide at lakihan ng tubig. Dito sa vlog natin na to, mas mainam na merong mag-conduct ng mga ganitong pag-aaral para magkaroon tayo naman lang ng solusyon para sa ating mga nararanasan dito sa coastal area natin sa Bulacan. Particular siyempre sa bayan ng Malolos. Ayan ang Louis Vuitton. Ito na po ang isla ng Pamarawan. Ayan, mga sakay natin dito. Ito na ang isla ng Pamarawan. Medyo aliwalas na yung langit, pero siyempre meron pa rin panakanakang ulan.
Ito po ang kahabaan ng isla ng Pamarawan. Galing tayo sa Kaliligawan, sa isla ng Kaliligawan. Tapos makikita natin dito ang mga idol natin at yung ating mga bahayan at mga bangka. Dahil ngayon, karamihan ng mga bangka ay nandito. Dahil walang gaanong lumalabas kasi masama panahon eh. Yan, kaya yung mga bangka natin nakapunto rito. At yun ang nakikita natin ng parokya ng Stella Maris ng Pamarawan. Yun. Pwede. Ayan, mahaba to. Ito ang pinakamalaking island eh. Mother of all island dito sa atin sa City of Malolos. Ang isla ng Pamarawan. Ayan, malapit na tayo. Ito na yung punduan ng bangka. Pwede na tayo dito. Ayan. Sa may Borja pare, ganda. Siyempre, mga idol natin. Let's mamam! Ito na. Ayan na mga idol natin sa ating punduhan. Ano ba? Let's pasada! Okay, welcome Michael to our island of Pamarawan. Siyempre, ang ating mga kalasang bubblegum. Wala sa laang. Welcome again to our island. Mga idol natin, hi! Ito pa ang ating mga kababaryo, ang ating magagandang mga tiga-isla. Hi! Saan ba tayo pupunta? Saan pupunta? Hello. Bayan. Bayan lang. Sa bayan, mano ba? Mamamalengke? May malengke. Hindi mamamalik. Mamamalik. Si Idol balik kakasal na. Okay. Anak ko ang kakasal. Ay, oo nga. Idol. Welcome to the marriage world. Malapit na. Dito po, nakikita natin dito. Ayan, wala kasing ganang tao ngayon kasi may bagyo eh. Pero napakaganda ng ating fishport ng Pamarawan. Ano? Tsaka ang ating magagandang mga taga-Pamarawan. Okay, next year. So we will go now to Cap Belty. Yan, he's the barangay captain here. So maybe we can ask him also. Yeah, so we will go to the barangay hall. Yes. Siyempre, ang ating Pamarawan District Hospital. Yan, ang ating hospital ng Pamarawan. Welcome sa ating mga magagandang mga taga-isla ng Pamarawan, Malolos, Bulacan. At ang ating mga cute na mga kids. Hi! Siyempre, ano ba? Let's tinda! Marami kami tinda rito. Talaga to, pre. Oo nga naman. Fresh na. Pati nagtitinda. Pati tindera, fresh na fresh. Alright. At maraming magpipilian. Okay, siyempre, we will go to Cap Belty. Andiyan si Cap Belty? So, we are here now. Inglesero na ako eh. So, this is our friend, the members of the barangay. Hi! Shout out sa ating masisipag na barangay tanod. At dalawang konsehan natin. Kakayame. Hi! Okay, siyempre, ito ang ating court. Ayan o. Mukhang nagkaroon din ng tubig dito. Ang ating magandang court ng Pamarawan. Hi, mga idol! Hi, idol! Ito na mga idol natin. Wala silang pasok eh. Idol! Good morning! Ayan ah. Hi! Ito pa. Idol, naglalaro sila dito. Naglalaro. Ito, meron pa tayong mga rice meals, burger kay Idol. Ayan o. Lasa laang. Ito o. Ayan mo na. Tamis na. Si Idol. Idol. Hi. Ito ang kanyang tindahan. Si Idol eh. Kain mo na, kain. Ano? Ito, kumpleto. May rice meal, may burger. At kung ano-ano pa. Idol. Good morning. How are you? Yes, very good. At dito tayo pumunta. Ayan. Ito na ang ating mga kababaryo. Ang mga pogi nating mga tiga
Mga gutom nga naman, baka naman. Wala pa dyan. Wala pa sa trabaho, may bagyo. Anong nakaraan, nagpunta tayo, walang tao. Ngayon, puro tao, kasi alang makalabas ngayon eh. Dahil nga may bagyo, hindi makapalaot yung ating mga mangingisda. Kaya, nandito silang lahat ngayon. At eto na tayo. Yee, mga idol. Good morning. Ito ba. Ito mga estudyante natin, walang pasok. Alang makain, baka naman. Ano? Baka may ayuda dyan, ayuda. At ang ating mga cute na mga estudyante walang pasok. Ayan, hi. Ito pa. Ayos. Welcome sa ating mga ganda at mga poging mga isla ng Pamarawan, Malolos, Bulacan. Hi. Happy morning. Siyempre, kita-kita muna. Alright. Sabado nga pala kayo, kaya kala ko kasi may bagyo lang, pero Sabado pala, walang pasok. Siyempre, ito na ang hinihintay natin, ang ating mahal na kapitan, si Cap Belty. Ayan. Idol, good morning. Ito na si Cap. At ang ating magagandang mga, Pamarawan. Ayan. Siyempre, ang ating butihing kapitan, na-miss ko to si Cap Belty. Ayan, mamaya, puntahan natin siya. Siyempre, nandito na tayo. Tingnan mo na, ng napakaganda nating barangay hall. Ayan. Meron tayong, fully aircon pa tayo. Wow, ganda para tayong wala sa island. Andito tayo ngayon sa isla ng Pamarawan. At kasama natin, siyempre, ayan, ang ating mga researcher. Napakalakas ko naman kay Cap. Si Cap po ang ating ABC. Siya ang head ng league ng barangay. The whole Malolos. Yeah. He's the president of the league. Thank you for coming. Michael. Thank you for coming. If you have a question, I believe the time to talk with you. Just to highlight what you want to. Yeah. Okay. Cap Belty introduce her staff. For the interview, and whether you would like your name attached to it, or a pseudonym, or no name attached to it. You want me to introduce myself before we go in the. Yeah, but before we do like the formal interview introduction, whether is it okay to for you to participate in the research? What kind of question you want to talk Yes. So today, I'd like to ask you questions around What about environment? about the environment, about mangroves in particular, sort of the mangroves. Mangroves previously, what You want to happened? talk about our project, Nature Resolution? Yeah. So through time as well. So before this project was established, what led you to establishing this project? Official mangroves, we were project. Yeah. And then after that, some city will follow us to do same in nature resolution, Yeah. like in coastal area. Yeah. Building up the project. Yeah. So maybe the whole world see the project. Yeah, exactly. Because of your program, because of your blog. Yeah. This is my secretary. If I am not here, he is the one you will talk. Yeah. Barangay. The program came and established when Mayor Christian and the officials of the Netherlands and some personality in Hagonoy, ex-mayor Angel Cruz, took our place, be the primary and then and gave a priority project of nature-based solution. It is a project where the mangroves grow with some structure you can see outside. It will last by almost to be it become productive
by almost 3 years. Makinabangan siya. Yes, the project will be effective on after 3 years of construction. So we will see ongoing, not finished yet. When it's a big help for us. When The typhoon. Typhoon Yeah. came here. A big defense to our barangay. Yeah. Natin kay Kap with Michael and hoping that our nature-based project will be successful on the near future. Thank you, Michael. Thank you. Thank you, Kap. Kap, maraming salamat. At ngayon lang kami nagkita ni Kap eh. Nami-miss ko na eh. Thank you. Salamat. Salamat po, salamat. Ano mo ako, tagahanga mo ako sa, Apo. sa ano mo, sa mga vlogging. Thank you po. Vlogging mo. At syempre, ingat din po kayo sa pag-alis natin. Okay. At take care. Ay, tawarin mo. Oh, lasa la. Oh, favorite. Oh, alimasya. Ang tamis na Ay, hindi mo rin ako sinasya. Shara. Ito pa. Oh, lasa la. Ito si Idol. Syempre. Sa ba ko yan? Sa Baklad. Ito sa Baklad, oh. Oh, tabalaang. Tingnan nga natin. Ito. Ito kakainin namin, oh. Oh, matataba pa. Tamis dito. Papasalamat muna tayo kay Kap. Oh. Ito ay regalo ko sa inyo. Yung Nakadyo kang pa. Oh. yung munting kakayanan. Oh, lasa laang. Alabang ponhi. May bagyo. May bagyo. Wala pang maani. Na po ang interview nila eh. Very informative naman. Oo nga naman. Kaya ginawa ko nung agad eh. Yan. Patapos na tayo. Si Sek ang interview. Ano pa Sek? Sek Roldan. Si Sek Roldan. Tsaka si Konsehal Eman. Ayan. Okay, before we end, we would like to thank our barangay secretary and the konsehal here in Pamarawan for the nice interview together with Michael. Okay? Thank you. Thank you. Alala ko English. Welcome sa atin! Happy raining! Ako kayo, idol. Bye-bye na, bye-bye. Okay, now that our interview in the island is finished, okay, what do you think about the island of Pamarawan and the people here? Oh, everyone's really, really nice. Like as with everyone in the Philippines. Yes. I'd really like to go show you or have a look at the NBS project later today. Yes. And yeah, it's really interesting living out like in the coast, exposed to Manila Bay and the life and day here. Yeah, it's cool. Okay, so we will go now to Cap Jaime Yeah. for our next interview. Yeah. Okay? Yeah. Watch out for us there. Okay? Bye-bye. See you later, alligator. Siyempre, mga idol natin. Hi! Swimming! Ayan, ito na yung bangka natin, oh. Talo na sila, oh. Okay, you're next! Welcome sa mga idol natin. Alright, kakagali. Let's swimming sa ilog. Ayan, medyo lumakas ang ulan, eh. Pupunta tayo ngayon kila Cap Jaime. At ayan, medyo tumilati na ng bahagya. Ito yung mga idol natin. Tatanggalin yung tali natin. Okay. Our adventure is very good. So, because the rain stops and again, it rains again. So, we will go now. And then, okay? Yeah. Are you good? Yeah. So, idol, tatalo no? Yehey! Sige, oh. Sasama, bilis. Mamaya, tatalon to mga to. Alright. Yehey! Teka na. Oh, jump! Alright. Swimming na sila. Okay, bye-bye! Isla na ang Pamarawan. Nata tayo. Alis na tayo. Ano na kami? Arya! Puro kami Arya! Ayan. Okay, we love the rain! Halal! Okay, the rain is so hard! Napakalakas ng ulan! Ayan o.
Okay, ito na yung sunod na punta natin. Ito kay Cap Jaime to eh. Ayan. So, ito na sila. Ayan. Parang bahay mo yan, pare. Yan. O, ito na ang mga tanim ni Cap Jaime. Ito pong mga bakawan na to, binebenta niya to eh. Ito mga, sabi niya yung medyo may katawan na. Kasi ito mga seedlings to eh. Ito yung mga nakikita natin nakalutang na meron tayong mga sprout na. Marami to eh. Mukhang may order. Medyo Ay. kaya pong ginagawa, may meeting pa. Oo nga po eh. Abalahin ka naman. Kasama natin si Cap Jaime. Apo. Syempre may kasama po tayong Australiano. Apo. Here's Michael. yes. Here's Cap Jaime. Okay. We wish to have some of questions regarding the mangrove. He's a researcher from Australia. Oh, sige po. Meron po ba kayong interpreter? Kasi hindi po ako... Apo, kami. Huwag kang mag-alala. Sige. Yan. Kami bahala sa iyo. Okay? So, ang ating mabait na kapitan, si Cap Jaime. Yan. Ang ma-interview natin ngayon para sa iko-contact natin na interview ng research ni Michael. Okay, andito na po tayo ngayon. Ayan, sa ating butihing kapitan, si Cap Jaime. Magpayo, Cap, ano? Opo, magpayo. Magpayo. Siya po ay isa sa sisidlings at nagpaparami. At nagbebenta rin ng bakawan dito sa atin sa isla ng Kaliligawan, Malolos, Bulacan. At mag-uumpisa na tayo sa kanyang konting interview. Paki-translate na lang po nyo. Paki-kuhan lang dito, ang matagal na pong panahon, 2010 po, nagsimula na kami, no, kay Bantay Dagat. 2010. Apo, na kung saan kami nakapag-seminar tungkol sa... We got a seminar on other places here about mangrove sa pag-ano ng... Apo. Sa pag-aalaga ng pagpa-plant ng mangrove, yung sa pagsisimula, kung paano siya itatanim sa potting, sa plastic, magsimula po sa bunga. Ang bunga po, medyo may kasalanan, hindi basta pitas lang ang bunga. Kailangan may mga palatandaan ka na matututunan mo lang kung ikaw ay talagang bihasa sa pag-seminar. So the seminars included about the seedlings and how to propagate the seedlings to become a mangrove. Yeah. So it will depend on the seeds. Depende sa bunga. Apo. Before that seminar, Bago daw ng seminar, were you aware of like what mangroves could do? alam niyo daw ba kung ano kakahalagahan ng ating bakawan? Apo, ang kahalagahan po kasi nung hindi pa ako nakakapag-seminar ng bakawan bilang isang mangingisda, ang mangroves po ay matagal naman na kahit sa anong larangan at babasahin ng mga batas ng ating pamahalang national at lokal, malaki po ang kinalaman at kahalagahan ng ating mangrove. At ito po ang ginagawang sinasabi na parang mga coral reefs ng mga isda. Matapos pong ipangitlog ang isda sa gitna ng dagat, papalpalin sila ng alon, patabi sa may mga puno ng bakawan, kakapit na po sila doon sa mga ugat ng bakawan, tuko mo nga po malamig at maganda ang mga dahon niya, maraming ugat. Hanggang sa mapipisa na po siya roon, dahan-dahan po, may similya na sila, paikot-ikot lang sila doon hanggang hindi sila lumalaki na pwede nilang bumalik uli sa dagat para hulihin naman ang ating mga mahing isda. He is fully aware that the mangroves are very beneficial for the coastal areas because, like he said, when the fish have eggs on the coastal area, it will go to the near side of the mangroves and then it will nurture there, it will grow there, and then when the fish is big enough, they will go to the ocean so that the fishermen can benefit from them. Ang nakaraang panahon, noong una namin pagkikita, makaraniwan po pagka nakabili sa akin ng mga 5 beses, 3 beses, gano'n. Di na naulit, iba naman ang dumarating. Katulad nyo ngayon po, ang regular sa akin, yung one child, one tree, yung kay Ma'am Nat. Yun po. Yun na-develop yung sarili ko, nabigyan kahalagahan kung paano mag-planting ng mangrove at mag-seedling kasi dagdag income po. Nung panahon po nung ako na yung isda na konti ang kita mo, kailangan yung isda, naghahanap ka pa ng another income para yung mga anak mo, mapag-aral mo kahit di man matataas na profesyon, mga simpleng edukasyon lang.
mapag-aral. Eh, yun nga po ang ginamit yun noong panahon pong mga nag-aaral ang mga anak ko ng high school hanggang nag-college na. Yan pong mga, pag nag-alaga ako ng seedling ng mangrove, meron pong bumibili mga non-government organization. Eh, yun po ang naging dagdag income ko at na-tie up po kami noong panahon noong 2013 ng Philippine Aqua Silvi na BSU na kung saan kumuha sila ng napakaraming seedling na nag-provide para makatulong doon sa mga katulad yung mayang isda na yung mga anak masubaybayan sa pag-aaral. Pinagtanim po nila kami ng pinagtanim dyan sa mga baybaying dagat, baybaying ilog. At binabayaran po kami every magkukuha po yung tuition fee. Dahil yun po ang pakikipag-usap ko na kung maaari po, pag panahon po ako kahit di kami mabayaran kaagad, pag panahon po ako ng tuition fee ng mga anak namin, mabigyan kami. Eh yun po, naibibigay naman po lahat. Full po ang naibibigay sa amin. Tapos po yung lote na yun, pinagbili po ng may-ari yung right. May pera po ako noon, nakapagbenta po ako ng mga mangrove ng mga panahon na yun. Sila Ma'am Nat niya po ang katransaksyon ko. Sunod-sunod po ang kuha nila. Nakaipon po ako ng pampili. Binili ko po yan na 100,000 noong mga panahon noong 2022. Mababa, wala pong bahay yan. Lahat po na yan, puro lote yan, mababa. Naisip ko, pwedeng tamna na seedling. Kung mabibili ko kakuha to, hindi na ako mamumblema. Nagkataon po, may tanim akong 200 piraso dyan. Sinita ko ng may-ari. Kanina ba kayang mangrove na yan? Sabi ko, akin po. May bumibili na ka ng lote na yan, aalisin mo ka, ayan. Pagbibili po baka ako ninyo re. Oy ka. Magkano po baka gusto nyo? Sabi niya 80,000. Nagsarado kami 80,000. Pag-usap namin mga ilang buwan hindi bumalik. Kung gusto pala 100,000. Pinuntahan ko sa Tibagin. Kung gusto lang ako yung pag-usap natin, ayaw ka pumayag ng mga kapatid nyo. Gusto ka pag hindi raw 100,000 hindi bibigay. Sige ako 100,000. Pwede lang naman eh. Babo. Saka malaking bagay po sa inyo itong... Biro mo, ilang panahon na yan, Ilang panahon na po sa akin yan. Meron na pong 5 years sa akin yan na napapakinabangan. Yung pera ko pong konti, nakinabang lang 4 na beses. Hanggang ngayon po, pinapakinabangan ko pa at buhay pa. Nakapagpatayo po. Yung bahay po na yan nakatayo, bala ko po dyan, kung may mga anak po ako, 3 po yung anak kong lalaki. Ako na rin, doon po sa kita na rin ng mangrove. Sa kita na rin po ng Bakawan yung bahay na yun. Pinta rin kami, kaya lang hindi pirmihan. Kahit sa San Miguel po, kumuha sa amin ng San Miguel nung malauna nata, parang nakwentuhan ko ng nakwentuhan. Nagtanim sila ng sarili nilang nursery. Do they tell you Apo. the project? Pero ang... Sinabi daw ba sa inyo kung para saan yung binili nila ng mangrove? Tatanim nga daw din po sa mga tabing dagat nung po kasalukuyang pinapatay po nila yung Bakawan dito sa airport. Doon po sa Pugad sila nagtatanim, binili nila yung lupa ron. Sa batas po kasi ng RA 8550, nakasaad po doon na pag ikaw magkapatay ng matandang puno ng Bakawan, kailangan ipakita mo na ikaw ay nagtatanim, nagpapalit. Kasi ang isang puno ng Bakawan, pag pinatay mo, pwede ka pong kasuhan ng 6 to 12 years na kulong. 80,000 per puno. Isang problema ko diyan, kaya hindi ko po masyadong maingganyan yung ating mga komunidad. Unang-una, yan po talaga, sarili ko po na pinagkakagasisan din naman, may mga puhunan po yan Ang nagiging pakinabang na lang po niya ng aking mga kabarangay, pag po panahon po ng namumunga ang Bakawan, binibili ko po ng piso 1 piraso. Kung makakuha ka po sa loob ng isang araw, maka 1,000 ka, 2,000 po yun na pesos.
Mortality pa po dyan eh. Kung bumili ka ng 1,000, hindi po siguradong 1,000 ang mabubuhay mo. Minsan po mga na sa 600, minsan pag pangit ang panahon, 500 lang o ala pa. Pagka hinarvest ko po, mga kuha na lang po, mga 800 na lang nakukuha ko. Dahil po sumama nga yung panahon, sumobra init, na kulisap, nagkaroon po ng mga higad. Kaya panahon din po, kung wala pong mga kulisap tayo, ito po, maniniwala kayo, pinagkakagasosan ko rin sa lason. Pagka po nagkaroon ng kulisap, mamamatay po yun, magkakabutas-butas ang dahon. Pagka hindi mo naman po nilason, yung pong gastos mo, hindi mo na maibabalik. Matagal po ako, kaya hindi po mainggan yung ibang tao. Ang mahingisda po kasi, sa karanasan ko bilang mahingisda, pagka hindi po nakapamalakaya ang isang mahingisda sa loob ng sanggapi, kinabukasan, problemado na sa kakainin ng pamilya at ipababaon sa pag-aaral ng mga anak ng elementary pa man lang. Ako ng 2015 hanggang 19, 2019. nag-improve po. It improves. Kung nga po tumitindi ang epekto ng climate change natin, Because of the climate change effect. dahil sa dagat man po, pinag-aaralan Even ko, in the sea. Opo, ocean, na that dati, I observed. yung palanas po natin, pagka may bagyo, lumalaki. Ngayon po, But now, nawawala. it is gone. Yun po ang malaking pagtataka namin dito. Ang Hagonoy po, napakarami, kapal ng mangrove dyan. That is what we are wondering. Because every year, most of the coastline is gone. The sea is moving closer and closer. Apo. Yun, dito sa Pamarawan, kami po nagtanim yan, yung mga mangrove groves na In the marami Pamarawan, dito. in front of the Pamarawan, they are the one who are responsible in planting them. Kuha po nito yung 5,000 pieces, nagkakahalaga po ng kulang 4,000. 4,000 pesos in 5,000 pieces. Nung kuha pa po ito, nakakaraan po ito, 2 taon na ito. Ewan ko lang ngayon, tumaas po ngayon. Hindi ko na alam kung magkano. Kasi bibili po ako talaga, stock na, pandalawahan, 3 taon. Kasi yung presyo nga po tumataas. Very hard to propagate the seedlings of mangrove. In general? Sa kabuuan daw ba? Hindi naman po, meron lang mga panapanahon. There are certain time when it is difficult to propagate. Okay, yeah. At tapos yung pagka yung sa simula, talagang parang hindi ka natutuloy eh. In the first time that he tried mangrove propagating, he thinks that he want to do that anymore. Yeah, difficult. It's Yeah. difficult. Difficult. Kasi si Kapbong, Because nagkuhan yung besyo. In the Pinagtayo BSU. sila ng nursery, pero They hindi built naman a nursery. nag-improve. But it doesn't work. Right. Kasi hindi naman nag-seminar si Because they Kapbong did para not sa mga seminar ganun. like me, like him. Okay. Yeah. Do the seminar that he acquired knowledge about how to propagate and how to maintain the seedlings and mangroves. Yeah. If you were to Kung ikaw daw ay improve the mag-i-improve current setup, yung setup mo nito, what would you do? gusto mo ba gusto mong baguhin? Ano pa gusto mong idagdag? Gusto mo idagdag? Sa akin, Kung bibigyan ka ng pagkakataon. sa akin po, ang gusto ko idagdag, kung gusto man ako talagang baguhin, nung araw pa man po, nung ako po unang kilala ni Ma'am Nat, nagkaroon po kami ng financing ng True America. Noong una, okay, doon niya po ako nakapagpundar ng mga ganyan. Tapos po, nung panahon ng COVID, 2029, 20 hanggang 21, mga kwan lang po siguro yun, mga 5 buwan lang kaming magka-transaction. US? Opo, na COVID.
So, nahinto. Namatay yung So, ibig minto. sabihin, ang kailangan mo talaga pondo. Opo. Ang tanong niya kung ano ba ang gusto mo, kung magkakaroon ka ng pagkakataon, ano ang gusto mo pang gawin para mas ma-improve o gumanda pa yung iyong farm ng bakawan? Sa akin po dito, unang-una nga po, yung unang-una, yung mga bubong na yan, nangangailangan po ng kawayan. Yan, You taon-taon want to po. change the setting, more improve the setting by adding some bamboos on the side and even the shaded Tapos area. yung net. Yung net. The net, the fish net. Ano pa? Kasi matrabaho po yan, ikukuha mo pa yan ng mga sasasa pagka panahon po ng nagtatanim ka pa lang. Kailangan po may sasayan. Pagka yung malalaki na siya, pwede mo nang aalisin. Mabubulok naman na siya, mawala na yan. Katulad po niyan, wala nang dahon na sasa kasi malalaki na. It's time consuming because he will get some leaves of nipahat to provide as a shade on the top. Opo. Ang isang bangka po na gano'n sasa, 600 po ang So one binabayad bangka, nyo. one boat of a Apo. nipa leaves will cost 600 pesos. Tapos po And yung lupa naman niya, the soil, pinakukuha ko, 700 po yung isang bangka ko na yun. 700 pesos in a boat, one boat. Bisa nakaka 10 bangka. Sometimes they get 10 canoe, 10 bunkers full. 10 bangka Apo. for the soil. Because it needs soil, Yeah. right? Pipe po namin yung medyo mababa lang. Ayan, pwedeng pangkuha na yan, pang 15. Ayan, 15 pesos na yung malilit na ganun. Pagka po yung seedling lang hanggang 2 pesos. Yung seedling lang na gano'n. Sprout. Apo. Kaya mangyayari po dyan, ang pinakakita ko lang, kung bumili ko ng 1,000, kung mababasa mo ng 2, kung may bibili, may 1,000 ka. Ngayon kung hindi, yan, ganyan ang gagawin, may tatanim mo, maghihintay ka ng panahon. It will took time when someone buys it. So it is beneficial for him because it will stay. But like you said, the money is sleeping. Yeah. Because if there's an order, that is the time when he gets some income. He will wait. It takes patience to build a mangrove industry. Yeah. But total, all of that. Yung kabuuan. Yung kabuuan, nung ito po ay walang bahay, nagtatanim po ako hanggang 20,000 dito. When there's no house there, I planted 20,000 pieces of mangrove seedlings. But now there's a house, it gets shorter. Meron pong kakayahan, ang nakikita ko po, ang magiging ka-improvean niyan, kung mapapagaloban ako ng tulong, mahikayat nyo po yung mga karating barangay If there's given a chance, na magtayo rin na kuha ng we will nursery. encourage the nearby communities to plant the nursery of bakawan or the mangroves. Kasi po nung kami nag-seminar Because when we conducted the seminar sa Pagbilao, in Quezon, Quezon Province, una po namin tinayo yung sa Calero, they nursery. Calero nursery near Malolos. Tapos po nakita ko kulang. And then Naglagay ako dito. It's not sufficient enough. He put some in his area here. Tapos po And after that, nung kinukulang pa rin to, ininggan ko naman niya yun ng mga tiga Pamarawan, kaya meron na rin doon sa when the Pamarawan. demand increases, he encouraged the community here to bring him some sprout or some seedlings for him to be able to get the demand. Nakakaraan po, nakakuha ng kami dapat kasi conforme rin sa mga Opo. administrasyon. It depends on the person who is on the government who will fund. But as he think, para sa kanya, as he think, it is much better to have a support ng gobyerno dapat ano. Opo. It is much better for the government to support that industry, kind of industry. Not the NGO. Pero maganda rin kung meron. Opo. It is much Meron better po. also
if the NGO will also support him for the funding. Gakatulong-tulong. Yes, it will help a lot. If everyone Sige po. have a Salamat po ano sa tatlo. There are 3 nurseries in Calero. So, gaano yung size nun ng mga nursery? At ilan ang naitatanim? Sa Calero po dati malit, para ngayon naglaki In Calero, sila they expanded. Earlier, there's much, ilan? Mga 20,000. As of now, they can nurture 20,000 pieces of seedlings. Ang Pamarawan po siguro mga 15 pataas din. 15,000 and above, they can cater that nursery in Pamarawan. Kasi malaki po yung location nila Because Pamarawan is a big location there in front of the Manila Bay. Siyempre, papasalamat tayo kay Kap sa napakaganda nating interview together with Michael. At siyempre, dahil dito, let's sopas. Naka-joke pa kami. Ito, ito naman ating sopas. So, lasa lang. Ayan. Oh. Chicken noodle soup. Right. Kain. Let's kain the sopas. Sarap. Pagkaganto pong malamig. Ayan, nandito tayo sa kay Kap. Si Kap, thank you ha. Pagkaganto malamig, masarap ang sopas. Tsaka hindi pa kami kumakain pala. Tanghali, ang oras mo natin is 12 na pala. 12:30 na pala. Expected namin mga before lunch kasi. Pero okay naman kasi marami naman tayong na-interview. Marami nagpa-unlock sa atin ng interview tsaka maganda rin ang ating travel dahil maulan na. Sapas. Ito na tayo dumano ulit sa Pamarawan. Sarap lang. Yun. Dito po kayo mapagpanuto sarap. at ang iulam lang natin, sardinas. Magpapabukas na ako sardinas sa pagpasahin. Ay, okay na po ito, Kap. Ito lang maraming salamat. Kain. Maraming salamat po. Nag-abala pa kayo ng sopas. Sarap. Salamat po. Kaya po pa ba? Kapaime. Salamat po, Kapaime. Thank you. Ayan. Kay Sir Michael. Ayan, thank you po. For the last time, we have to thank Kap Jaime for delicious meal in this afternoon and for incredible interview by Michael. Salamat po, Kap. Salamat din. Ayan. Salamat. At si Idol, siyempre, papatig yung Idol. Hi, thank you. Ari again! Aria! Let's go! At siyempre, parang Joven. Sagwan. Okay, ang next stop po namin, pupunta tayo sa bahay ni parang Joven. Doon na tayo kakain. Alauna na pala. Isa kasi! Bye-bye! Isla Kaliligawan! Idol! Ayan po ang aming biyahe. Malamig na biyahe. Malamig na. Right. Ayan si Marita. Ito na ang community rito ni Parang Joven. Dito kala Parang Joven, marami ding mga bakawan, oh. Ayan, oh, dami niyan, oh. Ito pa ang ating mga bahayan. Si Idol. Idol! Ito yung kubo. Ganda pala ng kubo dito. Ito po, ganda rin dito. Yung mga bakawan, oh. Wow! At ito na ang prinsa. Sa Bantilan ka mo. Doon na tayo sa Bantilan. Ito yung Bantilan. Okay, nagpapatapon ng tubig. Mababa na kasi ang tubig, eh. Low tide na, eh. Okay, we are now here at the island of Masili. Okay, so we will cook here and then we will eat our lunch. It is 1 p.m. Right. Ito sila. Ay, ano ba? Sulit ba? Sulit? Pagod na ba? Hindi pa daw, hindi pa. Ito sila parang Joven. At ito, marami din mga bakawan din dito, eh, sa gilid. Ito tayo sa Pilapil. Ayan, nagpapatapon ng tubig, eh. Yan ang weather natin ngayon. Dito tayo pupunta sa Kubo. Ayun. Ang ganda pala rito. Wow! Ito pala yung bagong gawa ko ba? Ito na yun ang bagong Joven. Kuya! Good morning! Afternoon!
Ito si, ano ba ni Kuya? Joel! Kuya Joel. Si Kuya Joel ang ating bantay dito. Alright. Ito na ang bahay ni Paring Joben. Marita. Hi. Ito na kami. Okay. Pasasya na tayo nagawi. Ito na tayo. Kita nyo naman dito. Ganda. Sampalok. Sarap na sampalok. Kaso wala tayong papangat eh. Okay. Mag-ano tayo dito kala Paring Joben ng aamutin. Yan. Titingnan natin kung ano yung pwede nating maiulam. Kasi dahil masama panahon. Ano Paring Joben? Wala kasing ulam. Walang ulam. Tingnan natin mga nagbubo. At eto na ang ating community ni Paring Joben. Aray ko. Ayan o. So, ngayon medyo mataas din pala. Kaya lang dahil low tide. Buti lang low tide ano. Kaya hindi masyadong malaki tubig dito. Ito pa yung mga bahayan natin. Okay. Yan na po ang ating isla. Ito na ang kalsada. Yun. Oo nga eh. Ito na. Ano na ating mga kababaryo? Mukhang lahat nasa loob ng bahay. Kalbo, lumabas ka dyan. Huli ka! Ayan. Alright, eto na po sila. Ayan, di ba kayo lumabas? Si Kalbo, di ba kayo lumabas? Hindi lumabas eh. Nga, malaki bagyo ano. Kasama ka ba? Eto, mga kasama ko. Gapon po. Ayan, sa Australiano. Eto na kami. Eto na kami sa ulan. Ayan, nakaano na si Paring Joben. Okay, ito na ang ating Ayan, tatangalian natin. Alright. Okay, Paring Rodel. Eto ang bayaw mo, si Kuya Sani. Eto ang huli niya. Dami na ang... Kita nyo naman, oh. Yan. Wow. Ang dami. Let's go. Ayan po, expert na pamubuhos si Paring Joben. Maraming pala ito. Ano nito? Ayan, maraming mga hipon-hipon. Pipilian to eh. Pipilian nga naman ni ate. Ngayon, puro mga limasag tsaka mga hipon. Yun, sarap lang ang... ano na tayo, bili tayo ng halabusin, pare. Wala namang halabusin. Eto. Hipon lang yan eh. Ayun o, halabusin to. Oo. Eto. Ano ba tawag dito? Ano? Tagokgok. Eto pa. Eto yung biyang sunog. Biyang puti. Eto pa. Ano ba yung isang maliliit? Eto. Sarap. Hindi nakakain eh. Di ba nakakain yan? Puro tinik yan. Lima. Ito pa. Limango. Ayan, sige. Sarap lang. Ayan, sige. Balagay mo. Ayan po ang expert namin pagpili. Ng ating mga huli. Wala sila ang... Ito pa, may limangong bato pa. Tsaka mga hipong puti. Haluan eh. May mga maliliit. Yung iba, mga gulayin. So, nag-decide na si ate, bibili na namin. Siya na nag-decide. Kasi wala naman po pala. Oo nga naman. Tsaka ito nga naman, kita nyo, fresh na fresh ang ating mga ponhi. Oo. Hindi naman gano'ng malalaki. So, ito pa, Ano ba ito mga ito, ate? Langaray yan. Ito pala mga langaray. Matinig yan. Matinig daw yun. Ito isdan sunog. Ito pala yung tinutuyo, ano? Hindi. Hindi ba yung tinutuyo to? Ito sunog yan, isdan sunog. Ito yung isdang sunog. Ang tawag dito ay biyang sunog. Kasi may itim, kaya parang sunog. Salong? Sunog. Burn. Fish burn. Hindi ka lang English eh. It's called a flathead. In Australia, they call it the flathead. Because it has a flat head. Yes, because it's flathead. What is the cooking of this fish? Fish and chips, usually. Fish and chips. So, I like it, fish and chips. That is delicious. It is breaded. The fish is breaded and also there's a price, right? Ito yung stone crab. This is the stone crab or alimangong bato. Yan. Matigas ang kanya. At syempre, ito ang ating panggulay. So syempre, dito tayo sa favorite natin, ang bilihan ng gulay. Yun. Ito lang naman yan eh. Ito. Ate. Tao po. Welcome to Gulayan. Kita mo nga, di sa isla, may mga gulayan. Yan. Meron tayong saging. Baka gusto yung saging. Santol. Ito bibili natin. Ito to.
Ayun, oh, maganda to. Yun. Ano po? Hi. 80 po na. Gulay. Ah, 80 pesos na lahat. Okay. So, lalagay natin. Punta tayo sa market. Para ito na natin ng ito. Ah, sige. Ha? Luto na ngayon. Yung alimang isama natin sa Pilipinas. Ah, ito ba? Congratulations. Okay, successful na ang aming adventure. Nakabili na tayo, namalengke na tayo. Alright. Kasi maulan pa rin eh. Nagkakandautan eh. Kain na na. Woo! At saka mamaya mag-horse kami. Ano ba horse? Ano ba inumin natin? Ha? Okay, syempre ito ang first time namin na mag-vlog na mabagyo. Masama panahon. Pero okay lang kasi enjoy naman. Did you enjoy your visit here? Yeah. Yeah. Ay, yung mga tropa natin na taga Marilao. Yeah. Alright. Si Alfie. Pegosyel na po. Okay, nakabalik na ulit tayo. Dito tayo sa Kubo. At magluluto na tayo. Yes. Michael will help us to cook. So this is the labanos. How much do you want? That is radish. That is like that. Yeah. So It's like half. just peel it first. Yeah, we have to peel it. This is our expert cooking with Michael. All right. So we will cook shrimp stew and seafood stew. Yan. So we have water spinach. We have onion, tomato, radish, and chili. Chiling panigang. This is a Filipino dish, what we call sinigang. Do you know sinigang? Yeah. Yeah. My favorite Oh, really? Filipino dish. Oh. Sinigang is one of his favorite pala. Very good. This is the proper way of slashing, cutting the vegetables. Okay. So, let's put this one. Oh, yun. The onion and the radish. Boss Andrew Shoutout kami kay Boss Andrew Cervantes Santos. Cervantes Santos. Marami rin sa... Pasensya na din sa kubo mo ah. Ano kami sa kubo mo? Nanggugulo. Okay. Siyempre, let's post this. Oh, lasa lang ang... Oh, sarap. Siyempre, daluya, ginger. Napakatalim pala ng kutsilyo. Damo ko, sarap nun. Ako? Oo, masarap yun. Pag natikman nila yung bakit naman? Hindi. Damo ko. Masarap yun eh. Isang Tama buwan ba? na ni Mama yun, pero hindi pa medyo pa nito. Pwede yun. Ayos. Bulaga. Yeah, ang luya. Ganun. So, ito na po siya. Ayan, napili ni Paring Joven ang ating napakagandang hipon. At ang ating alimango sa ilalim, nagtatago. At meron na rin na yun. Bulaga. Umuusok. Sarap lang. At syempre, kumukulo na to. Mamaya, kukulo na to. Pakaraya kasi tubig. Ha? Ayan po, nag-decide na si Paring Joven. Nilagay na ng lahat. Si Glistening. Sarap lang. Wow. Tumatalon-talon pa. Matalang-talang pa. Diyan, kay... 200 maliit. sarap lang. Pero pwede na. Pwede na. No? Siyempre, put the North Sinigang mix na lang. Kaya lang sa palok at maulan eh. Ayan, lagyan na natin lahat. Para mas malasa. Bulaga. Lasa lang. Wow! Busok. Sarap lang. Ayan na po. Okay. Si Paring Joven nagluluto, hindi tinitikman. Tikman natin kung ano lasa. Pwede na yan. Walang pasaasim. Si Paring Joven nagluluto, hindi tinitikman. Tikman natin kung ano lasa. Pwede na yan. Walang pasaasim. Ayan, kay Michael. Kung wala si Michael dito, yari sa akin. Kasi na, kay Michael yun, kay Michael. Alright. Yeah, lasa lang. Kita nyo naman. Ito na to, ang ating kakainin. Ayan na, sarap lang yung ating kanin, At saka sa ating, ano ba to?
plenty of alimasag. At syempre, ang kinuha ni parin Joven, no? Sasandok ka siya. Oh. Sige, kain. Yan, oh. Ito na kami lahat. Very good. Ayan na, umuusok ang ating sabaw. Siyempre, let's sili. Oh, pigada sili. Masarap na ang sabaw. Yun. Kangkong. May ini na lang. Tapos. Okay na yun. Tamis. Ganyan dito, pagka bagong huli. Matamis, nakakita nyo naman. Tsaka sili. Up. Parang wala ako sa video, par. Kumawal ka na lang. Lamig, oh. Sabaw. Sarap. Dami. Kanin. Lamig, nanginginig na ako. Siyempre, lumalabang pa kanin. Okay. Ito, ang expert naming pang-alimasag. Lalaki na alimasag, oh. Ito. Dito tayo sa mili pang mataba, eh. Laga. Ayun. Luto pala, pare. Kasi yung air condition natin, maraming. Oo nga. Solar po kasi. Oo nga. Sarap lang. Nanginginig na. Gutom na. Sarap. Ponhi again. Dami. Tatamis ng hipon. Ano nga, oh. Lasa. Ako. Lahat. Yeah. It's all fresh. Small fishes, shrimp, mud crab, blue crab, Tilapia, hindi uso dito. tilapia, native. Yung itim. Yung nakaraan, ano rito, yung mga ano sila ng hipon, ano? Kaya ito mga kanina. May mga pasok na mga native na tilapia. Simula kasi nung nagkaroon ng araw, yung nawala kasi. Tama. Kala nila ang native yung club. Ang dami. Anong gumagalaw? Giant, blue crab. Oh, sarap nito. Tuyo pala. Taba ko. Ito lalaki to, pero mataba. Kolesterol. Nak. Kala ito. Ano ba yun? Lahat ng pampahay blood sa akin. Yan. Sarap. Gulay. Asan yung okra? This is the okra. This is Michael cut the okra. Fantastic. Kung sa atin po pagkagantong panahon, masarap kumain. Dahil na rito sa dagat. Dito, mga tao dito laging gutom. Kasi malamig. Hindi nakikain sa atin. Oo nga. Siyempre, chili. Round 1.
Round 2. Go. Hindi, ayun pa, marami pa. Marami pa. Baw. At ng mga hipon. Yung hipon kahit po maliliit, malalasa. Ganyan alimasag. Ito pa. Wow. Oh. Sabay-sabay. Sarap. Wala naman, kumbaga, kakainin din naman ng mga isda yan. Ah, ayan. Pagka mga niya, okay lang. Siyempre. Ako na lang yata matitira. Doon tayo mamaya, pagka tatagay tayo. Yun, doon tayo. Bago tayo umuwi. 20 pesos. For all of it. Super cheap. Ha? Doon. Ma'am. Alimango to. Nag-uwi din ako sa Marilao. Eto, pwede pagkalutuin mo na lang. Very good. Ito, luto na. Mas maganda yung biyahe. Sarap. Napahipon. Sarap. Sarap. Lamig. Kasi ito, mamam. Sarap. Yan. Round 3. Hindi na namin hugasan sa... Sarap talaga. Dito masarap eh. Pagka ganito, lalo na pagka malamig, may sabaw. Sarap. Manti, hindi ko tatatalupan ito eh. Siyempre. Silit patis. Kasi ako lang. At na-expert natin pagbukas ng horse. Ayun. Oh, namamam din. For the job well done, for his project and his research, cheers. Yee! Let's mamam. Oh, sarap. Sarap ng horse. Up to you. May bisita tayo dito from Sydney, Australia, si Mr. Michael Young from Sydney, Australia. Yan. Ano yung purpose ng research mo about the mangroves dito sa That Pilipinas? one's soft. That one's easy. Ay, mahirap-hirap. Ako ka na mahirap na Tagalog. Yung noong araw, alam mo, noong araw, kung wala pa ang mga tao dito, yung mga tatanong mo. Ay, pinakamalalim Tagalog. Go. Sige. Magtanong ka. Ano ba Sa iyong palagay. Sa iyong palagay. Sa iyong palagay. Ano ba ang pagkakaiba? Yung mga ganun. Take to. Okay. Gaano kahalaga yung mga mangrove dito sa ating mga coastal area? I'm guessing mangroves coastal area. And then what's before Galing Tahalaga. Tahalaga. What's important about mangroves in coastal areas? Ah, yes. Really? Yes. Whoa. Like they're always there, right? So they form a function in that ecosystem. Tagalog na, Tagalog. No, that's I would not be. Yes. Michael is good in guessing Tagalog term. Yeah. Para kami nagsasharade dito. Ako naman magtatanong. Okay, tatanong na ako kay Michael. I'm the one who will ask question. Okay. Okay. Sa iyong palagay, sa iyong pangunawa, sa lahat ng mga nangyayari dito sa atin, sa lugar natin dito. Wow. Sa iyong talaga. Sa iyong palagay, sa mga nangyayari dito sa aming lugar dito, ano ang naobserbahan mo at paano masusolusyonan yun?
No, how can... You didn't say mangroves. Yeah. That's why I don't speak mangroves. Sa iyong palagay, So yung palagay. sa iyong pagkakaobserba, ano ang nakita mong Nakita mo. kalagayan dito at paano mo ito masusolusyonan? So I can observe and solution. From Yeah. That's all. That's all. Yeah. Based on what I saw today. Yeah. Based on your observations, Yeah. what things could you provide as solutions? Yeah. Or think about as solutions? Yeah, that's it. Is it? Yes, Okay. it's good. Wow. But I don't know what the words mean, so it's not Yeah. really that good. So Michael is good in his senses of sensing the gesture of a person who is speaking, which is Thank very you. good. I'm just purely guessing. Very good. Cheers muna, cheers! Woo! Lasa lang! Okay, cheers! Okay. Oh, wala siyang hawak. Let's mama. Sige, takay magkukun. Oh, tapos lang. Okay, before we end our vlog, we will shout out to the family of Michael. Young family Yeah. from Australia, Sydney, Australia, right? Sydney, Australia. From Yeah. what part of Sydney, Australia? Like inside in Strathfield. My parents in Strathfield. My sister's in Dulwich Hill. My brother lives in Xiamen in China. So shout out to my brother as well. Shout out. Be Yeah. careful there. And we are here in the Philippines, particularly in Malolos, Bulacan. Yeah. And I would say shout out also to our subscribers there in Australia. Be careful, everyone, and hope you enjoy our vlog together with Michael on his research. Thank you to Al Fox Thank for you. hosting me. Thank you. Yan. At syempre, ang ating mga kasama rito ngayon, Let's Mama! Woo! Sila Kuya Joel, tsaka si paring Joben, tsaka si Kuya Reggie, si Idol Reggie, tsaka si Jelay, asa na? Ayan, si Jelay. Hi, Jelay. Thank you. Ayan. At ito na yan, final words. At syempre, kung nagustuhan niyo yung vlog natin patungkol sa ating mga culture, adventure, food, at update din sa atin sa Bulacan at sa buong Pilipinas, huwag niyo na kalimutan mag-subscribe. At syempre, share na yung video natin. At sa muli natin paglalakbay sa ating tradisyon dito sa Pilipinas, together with Michael of Australia. Until next time. Bye-bye! Good morning, good morning. Kasama natin ang ating idol, si Don Pulubi. Pakisuportahan si Isan sa kanyang bagong channel, na Don Pulubi. Salamat sa mga Sa- Sa Facebook. Kung gusto niyo mga pang-araw-araw na buhay dito, pati yung ating fishport, tsaka mga isda nating dumarating, sa kanya yun. Pati mamam. May bayad ho yun. Okay, pasuportahan si Isan. Yeah! Thank you. Kasama natin si Kuya Andy. Shoutout kami sa Shorty Yeah, shorty. family Yeah. at ng Marilao. Marilaw. Shoutout kami sa Marty family, Shorty, ng San Mateo, Rizal. At yung mga subscriber natin ng San Mateo, kumusta po? Dito kami ngayon sa Malolos, Bulacan. Welcome, Gala Idol! Hi! Siyempre, shoutout muna ako sa ating masisipag na sangguniang barangay ng Isla ng Pamarawan. Hi, good morning! Eto be, siyempre, trabaho muna. Kahit nga naman mga bagyo, okay pa rin. Sabado nga pala kayo, kaya kala ko kasi may bagyo lang, pero Sabado pala, walang pasok. Kasama natin ang ating dalawang idol, si Idol Lordy, tsaka si Jaire, Mateo, tsaka Martinez family, kakoy kami. Ang lamig. Welcome sa mga idol natin. Happy. Hi. Ikaw sa... Ayaw kami. Welcome to Pamarawan. Siyempre, baka wala kayong bagong. Bilhin na ng bagong. Lasa lang. Wala ka. Sumabak sa ating mga
Bye-bye! Salamat! Sama natin ang ating munting idol, si Idol Johan. Ito, number one subscriber natin to, kakagabi. Hi! Johan, kami ka doon. Hi! Good morning!